Naka-freeze na ang bank accounts at insurance policies ng 26 na individual na isinasangkot sa maanimalyang flood control project sa Bulacan. Kabilang sa mga pinatawan ng freeze order ng Court of Appeals ay ang ilang dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District na sina Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Gayon din ang kontrobersya ng mag-asawang contractor na sina Sara Diskaya at Pacifico Diskaya. Kasama din dito ang mga may-ari ng iba pang construction companies tulad ng Wawa Builders, Sims Construction Trading at IM Construction Corporation. Sa isang press conference kahapon, iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon na mahigpit at malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na habulin ng pera na dapat sana'y pinakikinabangan ng mga Pilipino. Ayon naman kay AMLAC Executive Director Attorney Matthew David, umaabot sa 135 bank accounts habang 27 naman ang insurance policies ang saklaw ng naturang freeze order. Sa bahagi naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sinabi nitong gagamitin ang bagong batas na Anti-Financial Accounting Scamming Act para maimbestigahan ang fraud-related activities at matiyak na mananatiling intact ang mga asset habang isinasagawa ang malalimang investigasyon. Sabi ng Presidente natin, lahat ng dapat ng kailangang managot, dapat managot. At ang pananagutan dito sa napakalawak at napakalaking pagnanakaw ng pera ng tao, kailangang unang-una makasuhan, eventually makulong, pero sinabi din niya na kailangan maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Nandito na tayo at na-inform na po ang mga bangko ng mga taong ito na i-freeze na ang kanilang mga bank account. So, thank you very much po sa Central Bank, sa BSP at si AMLC. And hindi pa tapos ang laban. Initial steps pa lang ito, pero napakalaking bagay po nito. Dahil makakampante po ang ating mga kababayan. Nasisimulan na ho natin ang proseso na maibalik ang kanilang pera na ninakaw ng mga taong ito.